Magandang gabi po sa inyong lahat. Dahil alas 7:15 na po, dito po tayo sa clinic. Ipapatuloy po natin yung ating live consultation. At saka nasa harap ko po ang isang pasyente. Ilang taon na po kayo? 18, GC8. At ang problema po ninyo? Tulo. Ang tulo po ay sakit sa babae. Ibig sabihin, meron tumutulo sa ari. No? Meron discharges. Tulo. Ewan ko lang kung ganun rin po ba sa Tagalog, yung sexually transmitted disease, kung tulo ba rin. Okay? So anyway, kailan kayo nakikipagtalik? January 6. Ano po? Babae o babae talaga? Hindi babae, hindi. Okay. Ilan taon na po kayo? 18. Yung katalik po niyo, ilan taon po siya? 18 rin, pareho. 18, pareho kayong 18. Sige lang. Ano pong trabaho ninyo? Nag-aaral pa? Or wala na kayong trabaho? Hindi na kayo nag-aaral? Trabaho. Ano pong trabaho ninyo? Mineral water. Doon kayo kayo nagre-refill, kayo nagde-deliver. At yung babae naman, ano pong trabaho niya? Wala siya trabaho. Walang trabaho. Saan kayo nagkita pala? Walang sa Facebook. Facebook na naman. Ayan, Facebook na naman. Okay. Paano kayo nakita yung babae sa Facebook? Dahil sa barkada na ako. Barkada? Friend, parang friend ng barkada mo. Doon mo siya nakilala sa Facebook. Tapos, kinontak mo siya through Messenger, parang ganun. Ganun. Tapos, at nakipagkita naman po siya sa inyo. First, kita pa lang yun. Hindi yung pangalawa, hindi pangatlo. Yung unang kita pa lang, ano yan? Love at first sight. O nag-inuman muna kayo? Walang inuman, ha? Walang inuman. Talaga? Tapos anong ginawa mo sa kanya? Niligawan mo siya kaagad? O walang ligaw-ligaw? Diretso na kaagad? Diretso. Ha? Diretso. Diretso na kaagad? Talaga, ha? Kumbaga, love at first sight? Hindi. Ganun. Diyan sa chat. Chat. Tapos, saan kayo nagkita? Sa dike. Sa San Rafael. San Rafael. Doon kayo nag-check-in. Sa San Rafael. Di ano yun? O George ba yun? Dili. Ano? Dike. Ha? Sa dike. Sa dike. ano dike? Sa sapa. Sa sapa kayo nagkita? Saan kayo nag-action? Ha? Duyan. Sa duyan? May duyan pala doon? Sa sapa? Hindi. Madilim. Madilim yun? Dili, mga alas 5. Ng hapon. Wala bang tao doon? Wala. So, maliwanag pa. Sa duyan. Malapit sa sapa. Walang dumadaan doon? Wala. So, doon sa may San Rafael, ha? Talaga? So, nakailan rounds po kayo? Isa lang. Tapos pagkatapos, split na. Talaga? Hindi ka nagkukondom. Bakit? Nung nakikipagkita kayo sa kanya, wala ba sa isip mo na makikipagtalik sa kanya? O nasa isip mo na yan? Yung totoo, nasa isip mo na yan. Tapos hindi ka naghanda ng kondom. Hindi ka ba natatakot? Ha? What if kung meron HIV yung babae? Di pa paano na yan? Siyempre, pag pumayag sa inyo, sa unang kita pa lang, at hindi mo siya niligawan, at pumayag siya, mukhang delikado ata yung babae, di ba? Ha? Wala siyang pinili. Ha? Gwapo ka ba? Tingnan ko nga yung tsura mo. Pakitanggal yung face mask mo. Ha? Pakitanggal. Ayun, pakibalik nga. Medyo gwapo ka nga, no? Para,
Well, nakakatakot po siya kasi alam naman po natin pag pumayag siya sa inyo, malamang pumayag rin siya sa iba. At saka wala siyang pili. Hindi kailangan ligawan siya at saka nakikipagtalik siya hindi dahil sa pagmamahal o na-inlove siya sa iyo, no? Oo nga. Kaya po, binigyan ka ng sakit kasi marami ng lalaki na maaring dumaan na sa kanya. At saka alam naman po natin pag marami kang partner, maraming partner yung babae, maaring meron na siyang iba't ibang sakit na sexually transmitted disease at isa dyan ay HIV, no? Anyway, nakikipagtali kayo ng January 6 at after how many days na meron ng lumabas sa ari ninyo? Mga ilan araw bago nagkaroon ka ng discharges sa ari? Yan na sa 7. 7. Ibig sabihin, isang araw pa lang, kinabukasan, meron na. Hindi dugo ang lumabas, hindi. Baka nag-umpisa sa kati lamang, parang kati lamang, hindi. Diretso ka agad discharges. At ngayon po, ang daming discharges siguro. Tumutulo talaga. Kasi po, pag gonorrhea kasi, within 2 to 5 days, no? Magkakaroon ng discharges. Okay, meron naman isang microbe na chlamydia, usually 10 to 14 days po yan, matagal po yan, 2 weeks after contact, tsaka na mag-discharges. Pero pag gonorrhea, 2 to 5 days. Ngayon lang po ako naka-encuentro na after 1 day, meron nang lumabas. Pero sa isip ko pa rin, gonorrhea pa rin ito. No? So anyway, ang dapat kasi ipapa-examine natin yung discharges mo, no, sa ari, no? Syempre ang tawag natin diyan ay gram stain of the urethral smear para malaman natin kung gonorrhea ba o hindi, no? Okay, tapos well, of course, sa practice po natin, hassle, no? Pupunta ka pa sa laboratory, ilabas mo pa yung ari mo. Although ang lalaki na medtech ang kukuha ng specimen sa ari ninyo, gagastos ka pa, no? At saka hihintay mo pa yung result, no? Mga 1 or 2 days, no? Depende sa laboratory. Pero hindi ko niyan pinapadaan ang pasyente ng ganyan kasi unang-una, dagdag gastos. Pangalawa, syempre, maghintay pa tayo ng result. Pag umabot ng 2 araw, 3 araw, tsaka tayo magreseta, syempre, mas malala na po yung problema niya, no? Okay, so, kadalasan, sa kwento pa lang, alam na po natin, no? Na talagang malamang gonorrhea po ito. At hindi na kailangan na gumastos siya para sa laboratory examination, katulad ng gram stain of the urethral smear. So, para sa gonorrhea po, ang binibigay po natin ay ciprofloxacin 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days. No? Okay, at saka minsan po, syempre, malamang meron din siyang chlamydia, no? Okay, yung babae. Okay? Syempre, sinasabay rin po natin ginagamot yung chlamydia. Para sa chlamydia, ang binibigay ko po ay doxycycline 200 mg capsule, 1 capsule 2 times a day for 7 days. At saka bukod dyan, kailangan uminom siya ng gamot para sa pamamaga ng daanan ng ihi, no? Kasi doon po nag-umpisa yung infection. Okay, para sa pamamaga, pwede siya mag-inom ng diclofenac sodium 50 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. At saka, syempre, sa loob ng 7 araw, wala nang SEX, no? Wala na. At saka maaga kayo matulog para hindi tayo matalo sa mikrobyo. At saka huwag kayo mapagod para hindi tayo matalo sa mikrobyo. Hindi kayo pwede uminom ng mga matatamis, no? Okay? Kasi pwedeng gamitin ng mikrobyo yung tamis sa ihi ninyo. Ha? At saka definitely, walang alak for 6 na buwan. Walang alak. Okay? At saka uminom kayo ng maraming tubig para ihi kayo ng ihi at saka ilalabas ng ihi yung mga mikrobyo para mas mabilis yung magandang resulta ng antibiotic po natin. Ha? Okay?
Maraming salamat po.